Mga idolo, akala ng lahat, magtutuloy-tuloy na ang pagbulusok ng matinding opensa ng OKC Thunder at kukunin na ang serye na ito. Pero gumawa ng napakalumit na adjustment ang San Antonio Spurs sa Game 4 at dahil doon, nabaliktad nila ang buong momentum ng series. Paano nila napigilan si SGA? Ano ang ginawa ni Wembanyama na nagpayanig sa buong arena? At bakit biglang nagmukhang mortal ang mighty OKC? Alamin natin na lahat ng nangyari mga idolo. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Grabe, ito na yata ang isa sa pinakamalaking adjustment na ginawa ng Spurs ngayong playoffs. Dahil matapos silang tambakan sa Game 3, maraming pansang nagsabing tapos na raw ang serye. Marami ang naniniwalang sobrang lakas na talaga ng Oklahoma City Thunder at wala na makakapigil sa kanila ngayong season. Pero alam nyo kung ano ang pinakadelikado sa isang batang team na tulad ng Spurs? Kapag natuto sila mula sa pagkatalo. At iyon mismo ang nangyari sa Game 4 mga idolo. Pagpasok pa lang ng first quarter, ramdam mo agad na ibang Spurs ang nasa court. Hindi sila nagmamadali, hindi sila nagpapapressure, at higit sa lahat, mas organize ang depensa nila. Sa unang 3 minuto pa lang ng laro, makikita mo na agad ang malaking pagbabago. Imbis na hayaan si Shai Gilgeous-Alexander na makapasok basta-basta sa pinta, gumawa ng adjustment ang coach ng San Antonio Spurs sa defensive coverage nila. Mas aggressive ang help defense, mas mabilis ang rotation, at mas physical sila sa bawat possession. Hindi na naging komportable si SGA tulad ng mga nakaraang laro. Every drive may nakaabang agad, every isolation niya may second defender, at bawat tira niya heavily contested talaga. At doon nagsimulang mabasag ang rhythm ng OKC. Hindi lang depensa ang naging adjustment ng Spurs mga idolo, pati sa opensa, sobrang laki ng pagbabago. Sa Game 3, sobrang dependent nila kay Wembanyama. Halos lahat ng play umiikot sa kanya. Pero ngayong Game 4, mas gumalaw ang bola, mas marami silang cuts, at mas mabilis ang transition offense nila mga idolo. At mas naging balance ang scoring nila. At doon nagsimulang mahirapan ng Thunder. Dahil kapag lahat ng players ng Spurs involved, sobrang hirap nilang bantayan mga idolo. At syempre, hindi mawawala ang pinakamalaking dahilan ng panalo nila, si Victor Wembanyama o ang Alien. Mga idolo, ibang klaseng Wemby ang nakita natin ngayong Game 4 ha. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya rim protector. Isa siyang kumpletong game changer. Sa depensa pa lang, grabe na agad ang impact niya. May mga pagkakataon na takot nang umatake ang OKC sa loob dahil alam nilang nakaabang si Wembanyama. At kapag napigilan mo ang paint attack ng Thunder, malaking problema agad iyon para sa kanila. Pero ang mas nakakatakot mga idolo, yung offensive adjustment ni Wemby. Mas patient siya, hindi niya pinipilit ang outside shots. Mas madalas siyang umatake sa mismatches at ginagamit niya ng maayos ang kanyang height advantage. Kapag maliit ang bantay, automatic post-up yan mga idolo. Kapag mabagal ang defender, straight drive agad. Kapag nag-double team, kick out pa sa open shooter. At doon tuluyang nasira ang depensa ng OKC. Isa pang napakalaking adjustment ng Spurs ay ang pace ng laro. Sa mga nakaraang game, kontrolado ng Thunder ang bilis ng laban. Pero ngayong Game 4, Spurs ang nagdikta ng tempo. Kapag kailangan bumilis, bumibilis sila. Kapag kailangan pakalmahin ang laro, kinakalmado nila. Napakagandang basketball IQ ang pinapakita nila mga idolo. At kitang-kita rin ang maturity ng batang roster na ito. At syempre, hindi lang si Wemby ang nag-step up. Napakalaki rin ang kontribusyon ng supporting cast. May mga crucial 3-pointers, may energy plays, may hustle rebounds, at higit sa lahat, may confidence sila ngayong Game 4 mga idolo. Hindi sila natakot sa pressure. Habang ang OKC parang unti-unting nawalan ng composure. At isa sa pinakamalaking dahilan doon ay ang physicality ng Spurs. Mas agresibo sila sa loose balls. Mas intense sila sa rebounds. Mas determinado sila sa bawat possession. At kapag playoffs basketball na, iyon ang mga maliliit na bagay na nagiging dahilan ng panalo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang naging problema ng Thunder. Dahil kahit sobrang talented ng team na ito, lumabas ang ilang weaknesses nila sa Game 4. Una na rito, nahirapan silang mag-adjust sa bagong depensa ng Spurs. Kapag napigilan si SGA, medyo bumabagal ang buong opensa nila. Pangalawa, nahirapan silang kontrolin ng rebounds. At pangatlo, medyo naging stagnant ang ball movement nila. Masyadong maraming isolation plays at kulang sa off-ball movement. At iyon ang eksaktong gusto ng San Antonio Spurs. Dahil kapag naging predictable ang opensa ng OKC, mas madali silang basahin. Pero credit pa rin sa Thunder, hindi sila basta sumuko ha.
Kahit ilang beses silang naiwan sa score, pilit silang bumabalik. At iyon ang dahilan kung bakit sobrang exciting ng series na ito. Dahil parehong bata, parehong gutom, parehong gustong makarating sa NBA Finals. Pero ngayon, nakuha ng Spurs ang Game 4. Biglang nag-iba ang pressure. Dahil ngayon, alam na ng buong mundo na kaya palang talunin ng Spurs ang mighty OKC. At mas lalong naging delikado ang serye. Imagine nyo mga idolo, kung magtutuloy-tuloy ang confidence ng San Antonio, posibleng sila pa ang magkaroon ng momentum advantage. At kapag momentum na ang usapan sa playoffs, kahit gaano kalakas ang isang team, pwede silang mabuwag. Ngayon, ang malaking tanong, ano kaya ang magiging adjustment ng OKC sa susunod na game? Magiging mas aggressive kaya ulit si SGA? Babawi kaya ang shooters nila? O may bago na namang sorpresa ang San Antonio? Isa lang ang sigurado dito mga idolo, hindi pa tapos ang serye na ito. At habang tumatagal, mas lalo itong umiinit. Kaya kung fan ka ng basketball, swerte tayo dito dahil nasasaksihan natin ang isa sa pinakamagandang playoff battles ngayong taon. At sa totoo lang, parang future rivalry na talaga ito ng NBA. Wembanyama versus SGA, Spurs versus Thunder, batang superstars, batang contenders. At mukhang ilang taon natin itong mapapanood. Pero sa Game 4, isang mensahe ang malinaw na ipinadala ng San Antonio sa buong liga. Hindi pa kami tapos. At kayo mga idolo, ano sa tingin nyo? Kaya bang makumpleto ng Spurs ang comeback sa series? O mag-a-adjust din ang OKC at babalik silang dominante sa Game 5? Comment nyo sa baba ang inyong prediksyon. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. At pindutin ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng NBA playoff. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. It's 1999. Then they will be playing a much Wiggins. Terrence Williams back the other way. And Topic. Kelly Olynyk. Williams inside. Chased down by Fonz. 3T. Wemby for three. Going to the defense. Holmgren to the basket. Wemby blocked him. To the game. Floats. Wembanyama. Oh. Spurs the other way with Vassell. To Wemby. Space over Hartenstein for two. In front of Wembanyama. Pick and roll to the basket. Wemby couldn't catch. Got the rebound and put it in. Wembanyama hasn't been hot from three. Going inside. Going to get it himself. And he did. I think he's going to go. I think he's going to go from midcourt. Got it! The end of that second quarter. At the rim, Victor! In these 4 games. Look out! It's coming. Took it away. With Wembanyama! See with Chet and Isaiah on the bench. Wemby! Wiggins got knocked down, wanted the call, didn't get it. Castle leaving for Wembanyama. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat, mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.